This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Brother Dave at welcome sa ating podcast kung saan sabay-sabay tayong mag-aaral at mabubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang kabanata sa Biblia, sa Genesis chapter 22. Ito ang kwento ng matinding pagsubok sa pananampalataya ni Abraham, kung saan siya ay inutusan ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Paano natin maunawaan ang pananampalataya at pagsunod sa gitna ng mahihirap na sitwasyon? Samahan ninyo ako habang hinuhukay natin ang mga aral na makakatulong sa ating lakad bilang mga mananampalataya. Tara, simulan na natin. Buksan natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 22, verses 1 hanggang 19. Sa kabanatang ito, mababasa natin na sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabi niya, "Dalhin mo ang iyong anak na si Isaac, ang iyong kaisa-isang anak na iyong minamahal, at ialay mo siya bilang handog sa bundok na ituturo ko sa iyo." Agad na sumunod si Abraham. Naglakbay sila ng 3 araw at nang makarating sa bundok, inihanda niya ang altar at itinali si Isaac. Ngunit bago niya maibaba ang kutsilyo, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at pinigilan siya. Naglaan ng Diyos ng isang lalaking tupa bilang kapalit na handog. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin ay ang Panginoon ang naglalaan. Makikita natin ang pagsubok ng pananampalataya. Sinabi sa unang talata na sinubok ng Diyos si Abraham, hindi ito tukso para siya ay magkasala, kundi pagsubok upang patatagin ang kanyang pananampalataya. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na sinusubok din tayo ng Diyos, hindi para tayo ay bumagsak, kundi para tayo ay lumago. Ang pagsunod ni Abraham ay kahanga-hanga, walang alinlangan. Agad siyang sumunod sa utos ng Diyos. Hindi siya nagtanong ng bakit o paano, kundi nagtiwala siya sa Diyos. Sa ating panahon, paano tayo sumusunod sa Diyos kahit mahirap? Handa ba tayong isuko ang pinakamahalaga sa atin para sa Kanya? Makikita natin ang paglalaan ng Diyos. Nang pigilan ng Diyos si Abraham, nagbigay siya ng lalaking tupa bilang kapalit. Dito natin nakikita ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Siya ang ating Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Sa gitna ng ating pangangailangan, maaasahan natin siya. Ito ay prophetic foreshadowing ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong si Isaac ay halos ialay, ganoon din si Jesus na tunay na inialay para sa ating kaligtasan. Ang kwento ni Abraham at Isaac ay larawan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang anak para sa atin. Ngayon, nais kong pag-isipan ninyo ito. Ano ang pinakamahirap na pagsubok ng pananampalataya na naranasan mo? Paano mo ipapakita ang pagsunod sa Diyos kahit mahirap? At naniniwala ka ba na God will provide sa lahat ng sitwasyon? Maaari mong isulat ang iyong sagot o pagbulayan ito sa iyong panalangin.
Mga kapatid, 3 bagay ang nais kong iwan sa inyo. Una, magtiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Tandaan, ang pagsubok ay hindi para sirain, kundi para patatagin ka. Pangalawa, magkaroon ng pusong handang sumunod kahit hindi mo lubos na nauunawaan ang plano ng Diyos. Pangatlo, magpasalamat sa Diyos bilang ating provider. Sa lahat ng bagay, siya ang naglalaan. Salamat sa pagsama sa aking episode na ito. Naway ang ating pag-aaral sa Genesis chapter 22 ay nagbibigay sa inyo ng lakas ng loob at pag-asa. Tandaan, ang Diyos ay tapat at siya ang ating Jehovah Jireh o ang Diyos na naglalaan. Huwag kalimutang i-follow ang podcast na ito para sa susunod nating pag-aaral. Hanggang sa muli, ako si Brother Dave, nagsasabing manatili tayong tapat sa pananampalataya. Pagpapalain po tayo ng ating Ama sa Langit. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Napakaganda po ng umaga. Ako po yung nag-absent. Kasi parang sabi ko nga, if we're going to work for a long time, kailangan na mahalin din natin yung sarili natin. Parang overload na po dahil sa grades and everything. Then, natapos ko na po yung grades ko na paggawa. So sabi ko, I need to absent muna kasi kahit bawasan yung sahod ko, okay lang. Mahalaga is safe tayo, healthy tayo, at masaya tayo. Yun kasi yung nakakaligtaan na natin yung pagmamahal sa ating sarili. Alam niyo po mga kapatid, ako masaya ngayon, morning, sabi ko, pagising ko pa lang, sabi ko kagabi, habang natutulog ako, sabi ko, excited ako bukas kasi kagawa ako ng podcast na naman para sa mga kapatid ko at sa mga minamahal kong mga taga-subaybay. And nakagising ako ng 9 o'clock and then nagbanding ako sa mga anak ko. Speaking sa ating topic ngayon, may tayo sa picture, how Abraham, kasi kanina, habang nagbabasa ako nagbana ng kasulatan, sabi ko, anong pwede kong i-share sa mga kapatid ko? And I read about Genesis chapter 22, how the Lord provide Abraham, yung isang tupa, ang particular na tawag paglalaking tupa. Yung kanyang horn ay sumabit doon sa parang mga sanga ng kahoy. At yun ang ginamit nila ni Abraham na instead si Isaac ang ialay, nag-provide ang Diyos ng tupa para yun ang ialay nila. As we can see, ito yung parang kalintulad, no, or preparation ng ating tagapagligtas na si Jesucristo mismo ang inialay niya ang kanyang anak. Imagine natin, no, habang naliligo ako kanina, sabi ko, ano yung feeling mo na ialay mo yung anak mo pero hindi sila yung papatay sa anak mo, ikaw mismo, di ba? Napakasakit. Napakasakit nun, my dear brothers and sisters, na ikaw mismo, ikaw tatay. Hindi ako in my whole life, di ba? Alam natin na parang pagpatay ng tao ay mortal na kasalanan at parang hindi natin nilalagay sa isip natin, di ba? Yung point ko dito, hindi pa natin natatry, no? Hindi pa tayo nagkaroon na experience at wag sana na pumatay ng tao. 'Di ba? Tulad ni Nephi nang sabihin ng Diyos na it's better na isang tao mamatay kaysa buong nasyon ang mamatay. At sabi ni Nephi, buong buhay ko hindi pa ako nakapatay ng tao. At yung feeling na yon na papatayin mo yung tao. Pero mas matindi nito, anak mo pa. Gusto kong parang mahirap i-imagine yung feeling ni Abraham that time. Nakikita niya yung anak niya. And alam niyo ba yung pinakamagandang para sa akin I'm impressed. Hindi lang impressed, beyond impressed dahil sa ginawa ni Isaac na nag-submit siya sa tatay niya. Di ba? Kung mabasa niyo yung scriptures, Isaac submit sa kanyang tatay kasi mahal niya yung tatay at masunurin siya. Now the point is, ano yung feeling ng ating Ama sa Langit? Kasi ito, hindi natuloy na si Isaac na i-offer, na i-alay sa Diyos. Pero,
yung ating Panginoon talagang natuloy. Nagsakripisyo siya at pinatay siya. Imagine natin, yung taong gustong iligtas ng Panginoon ay yung mga taong nagpapapatay sa Kanya, pumatay sa Kanya. Diba? Ito yung awkward na moment, no? Na kung makikita natin. Diba, mga kapatid? Parang pinagdinay-nilayan ko, yung taong gusto niyang iligtas, sila yung mga taong pumatay sa Kanya. Yung mga kadugo niya pa. And ay iniisip ko, ano kayong feeling ng ating masalangit during that time? Nang nabasa ko yung Jesus the Christ, sabi doon, na if I'm right, no, na mismo yung ating Ama sa Langit ay umalis sa kanyang trono kasi ayaw niya makita yung anak niya na nahihirapan. No? My dear brothers and sisters, ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him shall not perish or will not perish but have eternal life. Alam niyo yung feeling na gano'n, no? Hindi tayo karapat-dapat pero niligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At sabi nga ng Panginoon, no, Ama, patawarin mo sila. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Instead na magalit, instead na sunugin yung mga tao na yon na kumukutya sa Kanya, no, binabato sa, dinuduraan siya. Pero sabi niya pa, Ama, patawarin niyo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Naway mga kapatid, ma-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Jehovah Jireh, ang Diyos ay maglalaan, magbibigay siya ng way. Pag going back, if mag-serve tayo ng mission, nag-serve ako ng mission, Quezon City po. That time, hindi pa hiwala yung Quezon City North and South. Diba? If mag-serve tayo, the age of 18 years old, yun yung time na mag-aaral ka ng college, pero maghihinto ka ng 2 taon at magsiserve. Yung sakripisyo, minsan, yung buhay mo pa, yung nakataya. Hindi natin alam bilang parents kung ano yung nangyayari sa anak natin doon. Kumakain ba sila? Kung hindi, in my time, no, kinakain ko parati yung mga food na, kasi hindi ako marunong magluto. That time pa. Yung mga, yung mga canned goods, ilalagay mo lang, doon ko natutunan, ilalagay mo lang yung sa gasol. Hindi mo na kailangan ng ilagay siya sa, tag doon? Sa kalaha. Kalahaban tawag. Diba? Ilagay mo lang yung doon yung kukunan mo yung papel doon sa canned goods, sa delata, ipatong mo siya doon sa stove, paandarin mo. Pag mainit na yun, lagay mo sa kanin, kain ka na. Diba? Yung sakripisyo na yun. Bakit natin ginagawa? Kasi the Lord will provide. Ang Diyos ay maglalaan. No, pag tayo nagsasakripisyo para sa Kanya, lahat po ng ating ginagawa, tutulungan po tayo ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung ginagawa kong ito, it's not tinutulungan ko po kayo lang, but still tinutulungan ko rin yung sarili ko sa anong paraan para ma-maintain ko po yung standard. Kung natitempt tayo, ako personally, sa mga bagay na hindi ako gumagawa ng gawain ng Diyos, how much more? Nagumagawa ako ng gawain ng Diyos. How much more na hindi tayo gumagawa ng gawain ng Diyos? Pag maglilingkod po tayo talaga, yung Diyos will provide. Now, speaking sa mga anak natin, tulad ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Yung anak ko kahapon, kasi siya po ay, yung nanay talaga niya ay, bigay na po ng konting background. Yung nanay niya, yung si sister, yung asawa ko, sabi niya sa akin when bata pa siya, yung magulang niya is sobrang busy sa business. Ayun. Dahil sobrang busy nila sa business, hindi siya nabibigyan ng yung pagkakataon or yung time. Tapos sabi niya, may mga time na lumaki siya sa side ng lola niya, ng mga relatives niya, kapatid ng lola niya, ganun. So sabi niya, kaya binibigyan niya yung time yung mga anak, talagang tutok siya sa aming anak. 4 yung anak namin. Ako naman sa trabaho. Anong ginagawa ko naman, ipagpayo sa mga anak. Ako naman medyo makulit akong tatay at stricto sa mga anak ko. Siya naman talagang really stricto talaga. So yung anak niya, yung panganay namin, anak namin, ay gusto talaga niyang
mag-excel ba. So, meron siyang tutor. Yung 3 anak ko, o 4 sila tutor. So, talagang, yung sabi ng asawa ko, yung mga bagay na hindi niya daw na natanggap or naranasan before, gusto niya maranasan ng mga anak niya. So, tutor yun. Tapos, yung anak namin, talagang ginawa niya ng paraan na makapasok sa SpecSci. Yung pag sa amin, pag sinabing SpecSci, ito yung mga matatalinong mga bata. Pero kasi hindi ako achiever nung high school at college. Basta yun, yung in short, yung anak namin nandun sa SpecSci, and then parati nagsasabi na mataas yung mga nakuwang mga test. And during examination, nandun yung card. Filipino, 80. Tapos math, 85. At iba pa, 88, no? Then, nag-alala yung wife ko. Sabi niya, bakit ganito yung grades mo? Ganun. So, pinagalitan siya, in short. Ako naman, sabi ko sa kanya, pag-uwi, hinagkan ko siya. I hugged my son and I told him, I'm proud of you. Okay lang yan. Importante ikaw, mahalaga ka sa akin. Play ka na ng computer, sabi ko sa kanya. Play ka ng computer, play ka ng cellphone. Sumama yung pakiramdam kasi siguro depressed din dahil sa stress din dahil sa nangyari. And then, itong morning na nga, after ko maligo, I talked to him bago ako gumawa ng podcast. And sabi ko sa kanya, kumusta ka na? And then he explained to me na yung mga classmates nga niya, line of 7, line of 6, 9, mga ganun. And I said to him, hayaan mo na si mama mo kasi concern lang siya sa'yo. So, just do your best and bumakay ka na next time. So, yun. So, doon ko na pagtanto mga kapatid na ano ba yung mahalaga? Yung anak natin or yung mga tao sa palibot. Kasi minsan, if tingnan natin yung sitwasyon, minsan, we're focusing on result. Dapat resulta. Yung achievement ng anak natin, mangyayari sa kanila, which is okay naman yon. Pero ano ba talaga yung mahalaga? Yung result o yung pamilya natin o yung mga anak natin? Pag may mga problema kami sa bahay, sabi ko, pamilya mo to. This is your family. Ito yung comfort zone mo. Ito yung fortress mo. Ito yung paraiso mo. Palakasin mo yung pamilya mo. Kasi bawat tao, tayong lahat, may dinadaanan tayong mga pagsubok sa buhay. Di po ba? So, kailangan na maging matatag tayo. Tulad ni Abraham at ni Isaac. Ano ba yung pinakamahalaga? Yung pamilya. Yung mga anak natin. Sabi ko nga, doon na yun problema. Nagkaroon na ng problema. So, sino yung mahalaga? Ang mahalaga, buhay yung anak natin, malusog sila, at mahal nila tayo at mahal natin sila. Doon tayo tumuon. Mas mahalaga yung tao sa problema. Problema lang yan. Pero yung tao yung mahalaga. Naalala ko yung isang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. May isang tatay, gusto niyang ma-improve yung kanilang buhay. And then, bumili siya ng sports car. Siguro iba sa inyo nakarinig nito sa mga sacrament meeting, no? Ang bumili siya ng sports car, bagong-bago, ginawa niya is, siyempre, pinagmalaki sa pamilya na, no? Sabi niya, anak, ito yung sports car. Atin to. So, someday, magiging sa'yo to pag lumaki ka na. Yung mga ganun ba? Kasi mahal na mahal niya yung anak niya, mahal na mahal niya yung asawa niya. Dahil nagsusumikap siya. Inutang ko to ha, malaki yung buwan na natin. Tapos pumasok yung tatay. Yung anak niya, sa murang edad, dahil mahal na mahal niya yung tatay, idolo niya, nasa labas. No, tinitingnan yung sports car. And then, nandun sa loob yung tatay. And then, bumalik yung, after an hour, bumalik yung anak pumasok. Sabi ng anak sa tatay, Daddy, may papakita ako sa'yo. Ano? Tapos, yung salita ng bata. Nang lumabas yung tatay, pumunta sa harapan, nakita niya ang daming gasgas. So, nagalit siya. Inuna niya yung galit. Sobrang galit niya na may nakita siyang patpat or parang pamalo. Pinagpapalo niya yung kamay ng anak. Hanggang sa mamaga, hindi niya namalayan merong pako yung anak, yung pamalo.
Pagpalo na mapalo na ganito hanggang pumano na yung kanyang galit. Nakikita niyo yung anak niya, sobrang iyak na nasasaktan. Nakita niyo yung kamay ng anak niya, maraming sugat. At namamaga, dinala nila sa ospital. Sising-sisi yung tatay sa ginawa niya. Parang naisip niya, ano ba yung mahalaga? Yung gamit o yung anak ko? Umuwi siya sa bahay, kasama yung anak niya na nakabandage na yung kamay. And then, tinignan niya yung sasakyan, sa harap ng sasakyan. Yung scratch para ay sinulatan ng anak niya. Na nakasulat doon, I love you, Daddy. Mahal kita, tatay. Umiyak yung tatay ng sobra at nagsisisi sa kanyang ginawa. Nga kapatid, minsan nakakaligtaan natin. Ito real talk po. Nagtatrabaho ba tayo para kay Nino? Para sa trabaho natin, sa sarili natin, sa glory natin, o sa pamilya natin? Tayo ba'y nagsusumika para kanino? Inuubos natin yung time natin sa paghanap ng trabaho, overtime, etc. para kanino? Lulong tayo sa bisyo, lulong tayo sa barkada, para kanino? Para sa pamilya natin. Hindi para sa barkada natin, hindi para sa sugal, bisyo, lahat ng kasamaan. Imagine natin si Abraham, tanda na siya, 100 years old if I'm right or wrong. In his old age, gusto niya magkaanak. At binigay sa kanya si Isaac. Si Isaac parang miracle baby siya kasi in their 99 or 100 na age. Matanda na rin sino yung asawa niya? Si Sarah, di ba? Pero nagkaanak sila tapos kukunin sa kanya, iaalay. Tayo, we are blessed by God. Yung iba, tagal na nilang pinapanalangin na magkaroon ng anak. Huwag nating pabayaan yung ating pamilya. Isipin natin kung ano yung mahalaga. Ito po'y hamon sa atin. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama. Medyo emotional yung tema nito kasi ito'y pinapakita ng ating Ama sa Langit, yung kanyang anak. Si Abraham at yung kanyang anak. At tayo din sa ating pamilya. Naway yung mga lessons na to sa buhay natin magsilbing inspirasyon. Bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay sa buhay natin? Para sa ating pamilya. Mahalin natin yung pamilya natin. Mahalin natin yung mga anak ko. I'm always thinking about my family. Mga anak ko. 4 kasi sila eh. Yung panganay, lalaki. Yung sunod, babae. Lalaki at babae. Gusto ko sana puro lalaki para barako. But dito ko napatunayan, natalaman, thank you, Heavenly Father, for giving me such wonderful daughters. Kasi yung mga babaeng anak ko, parating nakatabi sa akin, gusto nila mag-banding kami. Yung mga lalaki, doon pala kay mami nila. Ibig sabihin, mas loyal sa akin yung mga babaeng anak ko. But, depende din sa mga bata. Anyways, in short, mahalaga yung pamilya. Bakit nagsakripisyo si Abraham? Kasi Jehovah Jireh, the Lord will provide, maglalaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan niya. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, makikita natin na dahan-dahan nagbabago yung buhay natin. Hindi man biglaan, pero God will protect and will provide us. Tutulungan tayo ng Diyos. Mami na mahal ko mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na buhay ang ating Diyos at nakikinig siya sa atin. Maraming salamat hanggang dito sa dulo. Sinamahan niyo ako. Maraming salamat pala sa mga kapatid ko dyan. Sa mga comments ninyo, pagpapasalamat ninyo, ito po yung nagiging lakas ko na tumutulong pa sa akin na ma-inspired na gumawa pa ng mga gandang podcast. Naway na-enjoy po kayo at natututo din the same time at lumalago sa espiritu. Sabay-sabay po tayo, hindi lang po ako, kayo din. And ako masaya po pag i-share nyo to sa mga kaibigan ninyo. Hindi lang po miyembro ng simbahan, kundi kahit mga kaibigan natin na hindi pa miyembro, yung mga kaibigan natin na hindi nagsisimba,
hindi pa nagsisimba. Yan, mga matagal nang hindi nakabisita sa simbahan. So, ito po ay real talk. Ito po ay base sa experience ko, sa nangyayari. Wala po ditong filter. No? Hindi po ito puro lang flowers. Ito din po ay totoong buhay na gusto kong ibahagi sa inyo para makarelate po kayo. At ako din. Maraming salamat, brothers and sisters. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. In the name of Jesus Christ. Amen.